Sinimulan ko na nga ang araw ko sa pagsasayaw. Kita nyo naman, pampagod vibes lang naman yan. Kahit na maraming problema na iniisip, ginagawa ko na lang na maging positive ang maghapon ko kahit nga kung iisipin lang natin yung problema. Talagang di tayo mawawala na problema. Kakambal na siguro natin yan sa buhay. Hay, talagang ganon. Ayaw talagang maging masaya lang. Kung masaya, talagang kailangan may halo pang lungkot. Ang best way na lang siguro ay umanap na lang tayo ng paraan para masolve ang mga pagsubok na binibigay sa atin. Sasabayan lang naman natin yan ng dasal. Nanggaling na po pala ako niyan sa opisina, umuwi nga lang po ako dahil meron po akong kausap na kikitain dito sa bahay. At pag uwi ko nga guys, nandito pa pala ito, yung bulinggit na ito. Yan po guys, yung apo po ng aming kapitbahay. So pag alis ko po kanina kasi mga siguro 7 o'clock, nandito na yan siya. Kaya po nagtaka ako at si Yaya may hindi pa nakakaligo. Kaya inutusan ko kaagad si nanay na ipakuha na lang ito yung bulinggit para makakain na rin palagay ko. Guys, hindi pa yun siya nakapag-almusal dahil nga maagang-maaga pa siya dito sa bahay. Kaya ayun, bago pa lang siya kinuha guys, mag to 12 na, malapit na mag alas 12. My God! Kung hindi pa ako umuwi, hindi pa makakaligo si Yaya at hindi pa maasikaso kasi nga, hindi po pwedeng iwanan sa loob ng kwarto dahil masyado na pong makulit ang bata dahil siguro mga nasa 3 years old din siya guys. Mahilig siya mag-aakyat-akyat. Kaya mas pinili pa ni nanay na tutukan na lang muna bantayan kasi habang hindi pa sinusundo, hindi siya umaalis doon. Si Yayang po kasi, alam nyo naman, maliit pa, baka mamaya mag-away po sila. Kaya ganun, nakabantay si nanay, nakatutok siya. Kaya ako guys, habang nandun sila nanay sa taas, nakuha na nga rin po pala yung bata. Dito naman ako sa aming bodega, naisip ko nga po, talagang sobrang dumi na guys, yung mga sapot-sapot dyan, talagang naglipana na, talagang makikita mo, malapit na maglipatan yung mga gagamba dito sa loob ng bodega. Kaya inisa-isa ko na siya linis guys kasi nga kagabi habang nakaupo ako doon sa may labasan, may mga nakita akong daga pumasok dyan guys sa loob. Kaya sabi ko kailangan ko ng linisan. Kaya umuwi po ako ngayon ng medyo maaga para magkaroon po ako ng time sa paglilinis dito guys. Kasi alam niyo, pagka ganito yung bahay natin, parang lapitin siya ng mga ahas. Yun talaga yung ayaw na ayaw ko guys, yung ahas. Kaya yan, nilinis ko na nga po. Pero yung bodega na yan guys, is bodega yan ng mga sabon na binibenta namin. Yun nga lang, hindi pa namin naasikaso ng gusto kasi nga sobrang busy po talaga. Alam nyo naman na nagtatrabaho tayo, hindi pwedeng sabay-sabayin yung trabaho dahil isa lang ang ating katawan. Ito nga po pala yung aming makina sa sabon yan guys. At ito naman yung katabi niya yung makina sa damit. Talagang ito talaga yung tinatawag na bodega dahil dito na tinambak lahat guys. Laking tulong din ng bodega na ito kasi yung mga gamit na hindi na namin ginagamit, yung alam naming pampasikip lang doon sa bahay namin, sa loob, dito namin nililipat. At pagka gagamitin na namin, alam namin kung saan kukunin. Syempre, dito lang yan. Nakahiwalay nga po yung mga sabon na namin, yung aming mga dishwashing liquid. Pero yung iba kasi guys, naubos na, wala na akong stock. Pero may mga stock pa po akong sabon doon sa kabila, yung mga na-remold na guys. Kaya nakakarto naman din po siya. Yung iba naman, doon sa cabinet, may cabinet po yung lagayan ng mga sabon talaga na naka-remold. Ito po, yung naka-display dito is, ayan lang po yung mga per kilo. Kasi yung nandun po sa box, yung mga nakalagay dyan sa mga karton-karton. Ayan po guys, yung mga ano lang siya, half kilos, ganon. Tapos yung iba-ibang shape, ganyan. Kaya inakyat ko na nga rin po ito kasi nga wala naman po talagang maglilinis. So, walang iba kung hindi ako na nga lang guys. Umakyat na nga po ako dito. Kita nyo naman talagang kung hindi ko pa nakita yung bait na pumasok dito kahapon, hindi ko pa maiisipang linisan ito dahil nga busy-busy po ako sa kaka-reels. Reels talaga. At syempre guys, busy-busy rin po tayo sa ating trabaho. Hindi lang sa trabaho, sa pag-aalaga kay Yaya, dito sa bahay, hindi na nga natin napansin to. Kasi, alam nyo guys, yung aming taga-remold, busy rin sa kanyang trabaho. Hindi na nga po ako nag-hire ng aming taga-remold ng sabon. Kasi, hindi naman din po yan siya madaling masira. Or I mean, hindi po yan siya nasisira kahit na nakatambak lang dyan sa sako yung mga sabon na i-remold, nandyan pa rin po yan siya. Yun po yung kagandahan na yung sabon ng iyong munting negosyo. Kaya nandyan lang yan siya guys. After ko nga po doon maglinis sa loob guys, na syempre mukhang bodega na rin siya, maayos-ayos na rin. Kailangan ilinisan ko rin po dito sa labas kasi ilang araw na rin po, siguro mga 2 linggo ko na itong hindi nalilinisan. Ipanay-panay ang ulan. Tapos guys, syempre, panay ang pasok natin sa opisina. Tapos pagka uwi tayo ng hapon na talaga, tamang luto na lang, pahinga, alaga kay Yaya. Kaya hindi ko na magawang maglinis-linis dito guys. Kita nyo nga yung upuan namin na to. Sobrang tagal na nito pero matitibay pa rin. So, kailangan lang
lang natin linisan. Di ba nga, nangangarap nga tayo na magkaroon ng bahay. O ayan na, so kailangan na nga lang ilinisin lang natin palagi. Pati na nga yan guys, o lagayan ko ng aking mga yellow. Alam niyo naman tayo, nagbi-business din tayo dito sa bahay. Kahit na ako konti ang kinikita, at least makabawas man lang sa mga gastusin. Kagaya guys ng paggawa ng mga dishwashing, hindi na po kami bumibili dahil laking tipid na rin po dahil ako po mismo yung gumagawa. Plano ko nga rin po guys na bumili ulit ng mga downy na gagawin at in-order ko lang naman po yan siya sa Shopee or sa TikTok guys. So madali lang mag-order dahil nga makakamura ka po talaga. Kagaya nito guys, ganyan lang siya. Pag nag-order ako ng pang dishwashing, sinasabayan ko na ng mga bottles para every time na halimbawa isasalin ko na hindi na ako mamumroblema, maghanap-hanap pa sa labas yan. Isang order na lang guys pagka dinideliver dito sa bahay. O kita nyo, di ba? Murang-mura na yan at kiyakang-yakan yung inyong mga bulsa. Yung mga gusto magnegosyo dyan, yan, ganyan lang guys ang gawin ninyo. Alam niyo bang si nanay nga guys, itinuturuan ko. Sabi ko sa kanya, turuan niya rin yung anak niya. Total naman, natututo na rin siya dito sa bahay kung paano gawin. Pagka umuwi siya sa bahay nila, nagbakasyon siya, turuan niya rin. At isasabay ko nga siya sa pag-order niyan para meron din siyang gagamitin. Ganyan lang siya guys. Dito lang yan siya nakalagay sa isang maliit na karton. Yung mga maliliit na karton yan guys, yan na nakalagay lahat ng mga gagamitin sa gagawing pang dishwashing. Sa loob lang yan kaagad ng isang malaking karton nakadikit. So, pag nag-order ako guys, dalawa na kaagad yung in-order ko. Tapos, nakalagay na yan sa isang box na malaki, sabayan ng mga plastic bottles. Para pagka tapos na natin gawin, na mix na natin, at ayan na, ready na sa ating lalagyan. Yan na nga. Alam nyo ba guys, laking tulong din talaga pagka meron kang kasama sa bahay. Kasi meron kang kausap, meron kang ihinga ng tulong, na kagaya nito si nanay, talaga super lakas pa rin talaga. Bilib na bilib ako sa kanya guys. Parang ang lakas niya, parang kasing edad ko lang. At yan na nga, sabi ko kay nanay, siya muna yung dyan sa balde na maghalo-halo ng tubig at ako yung taga-buhos ng mga ingredients dito. Ganyan lang po yung tandem namin ni nanay. Kasi alam nyo guys, dapat maging mabait din tayo kasi pag tayo nilayasan ng kasama natin sa bahay, naku po. Dapat po iwag natin ituring na as katulong, ituring natin siya na kapamilya. Kung hinahanap nyo nga po pala si Yayam, nandun siya, natutulog siya guys. Kasi buti nga po kanina, umalis na po yung bata na nandito sa bahay na nagtambay na halos kalahating araw. At kung hindi po siya umalis, hindi namin mapapatulog si Yayam kasi pagdating ko nga guys, yakap-yakap niya sa akin. Talagang halata mo na talagang naaantok na siya kasi hindi siya makatulog ng husto kasi nga maingay. Tapos guys, ang gulo-gulo ng kwarto namin kanina, di ba? Kaya ayun, buti na nga lang nakatulog na siya at si nanay tinulungan niya na ako dito sa baba. Tapos ko na rin yan guys, yung paglilinis ko dyan sa aming bodega. Kaya nga naisipan ko na naman na gumawa ulit ng aming dishwashing kasi nakikita ko na kukunti na lang yung aming display doon. Wala naman po akong ibang display guys, dyan lang yan talaga sa bodega. Dati meron po kami tindahan doon sa tabi ng kalsada pero alam nyo guys, mahirap din pala talaga pagka nagbi-business ka na hindi ikaw mismo yung nakafocus, yung inuutos mo lang kasi nauubos nga yung mga paninda mo pero ang kinikita mo naman hindi mo alam. Tama ba? Tama ba yun yung kinita mo sa mga paninda mong display, di ba? Alam nyo, ako guys, may rin talaga po ako mag-business. Pero yun nga lang, dahil nga may trabaho po ako, inaasa ko lang po sa mga nagbabantay, kaya ganun, hindi ko rin talaga ma-focus yung mga inventory. Kasi nga, minsan, alam nyo naman yung oras natin pagka sa gobyerno tayo guys, kaya ganun, no choice ako. Kaya ayan, habang si nanay, nagalo-halo, ako muna yung nagtambay dito sa harap niya. Parang pahinga ko na nga rin yan guys, kasi pagbigyan nyo na ako, alam nyo naman, kanina pa ako ikot ng ikot dito sa loob ng bahay. Ang dami kong nilinisan, buti na nga lang nandyan si nanay at natulog na si Yayam, kaya natulungan ako ni nanay guys. Buti na nga lang, nandyan po nga po pala yung lola ni Yayam na sa taas po. Nagpapahinga, kararating nga lang po. Galing nga daw po sa bayan at dumaan nga lang dito guys para dito po mag-lunch sa amin. Kaya habang nandito kami ni nanay busy sa aming pinagkakabisihan, nandun po siya, nagtatambay lang. At mamaya-maya konti, uuwi na nga rin po yun. Sakto na nga lang po pala kanina guys, kasi ngayon may naantay po ako dito sa bahay, nakikitain ko. Kaya po medyo napaaga po yung uwi ko at buti na nga lang po, umuwi po ako ng maaga kasi nga guys, kung hindi ako umuwi, malamang ang aming little boy hindi pa natutulog hanggang ngayon dahil tanghaling tapat na nung naabutan ko nga po na nandito pa yung bata. Tapos guys, hindi pa sinusundo ng kanyang mga guardian. Kaya nahirapan si nanay na kumilos na rin, nakatutok lang siya kay Yayam guys. At buti na nga lang, ayun, sa wakas nakatulog si Yayam. So paano guys, bukas na naman po ulit. Bye-bye!